Magandang gabi sa inyong lahat. Upang maunawaan natin at bigyang kahulugan ang narinig nating mga salita ng Diyos sa gabing ito at mabigyan ng kahulugan ang pagdiriwang ng sakramento ng banal na Eukaristiya, palatandaan na Jesus ay kapiling natin. Tayo ay naglalakbay sa buhay. Ang ating buhay ay isang paglalakbay. At bilang mga Kristiyano, huwag nating kalimutan na ang hantungan ng ating paglalakbay ay ang tahanan ng ating Ama. Bago si Jesus ipinagkanulo, ipinangako niya sa mga apostoles, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabahala. Dahil sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga silid. At ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng inyong mga silid. At kapag handa na, ako'y babalik. Kukunin ko kayo upang kung saan ako, naroon din kayo. Yan ang wakas ng landas, ng biyahe, ng paglalakbay ng mga may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa ating paglalakbay, hindi natin pinagkakaila na mahirap ang paglalakbay ngayon. Mula nung Marso hanggang ngayon. Pero pansinin ninyo, ilang buwan na tayong naglalakbay. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, at ngayon ay Disyembre. Tayo'y nasa ikalimang araw ng huling buwan ng taon. Nakapaglakbay na tayo kahit na dahan-dahan. Sa ating paglalakbay, mayroong isang katangian, at ang katangian nito ay ang takot. Ako'y natatakot para sa aking sarili. Ako'y natatakot para sa aking pamilya. Ako'y natatakot para sa aking mga kababayan. Hindi natin maiwasan. Kahit na tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ang pagkatakot ay bahagi ng ating pagiging tao. At ito'y pinahayag ng Panginoong Hesus upang malaman natin na ang takot natin ay naging bahagi ng kanyang buhay. Nung siya'y nasa Getsemani, di ba ang panalangin niya sa Ama ay, sana ay itabi itong kalis kung maari lamang. Natatakot siya dahil alam niya ang hinaharap niya, kamatayan. Kaya ang ating takot ay nababase sa isang hindi ko alam. Hindi ko alam anong mangyayari sa akin, hindi ko alam anong mangyayari sa aking pamilya, hindi ko alam at wala akong kaalam-alam. Kahit na ako'y nananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi maalis sa akin ang pagkatakot. Aminin natin. At dahil sa takot na yan, at dahil sa pag-aalinlangan, isang pasasalamat sa Panginoon sa paglalakbay natin ngayon dahil parabagang tinulak tayo mula sa ating pananampalataya upang lumapit sa Panginoong Hesus. At sa pananampalataya ng Panginoong Hesus, natagpuan natin ang lakas ng ating kalooban. Pero, sa mga araw na ito, may naririnig na tayong pag-asa. Dahil may 3 ng pagawaan ng mga bakuna ang nagpahayag na sa mundo. At maaari nating isipin, darating na ang magliligtas na bakuna sa ating bayan. At ang pangalawang palatandaan ng pag-asa, may naririnig na tayong awit na nagsasabing, ikaw, kayo, tayong lahat ay liwanag at ligaya. Saan man tayo naroroon, inaawitan na tayo at umaawit tayo ng ating pag-asa. Tayo ay liwanag at ligaya. Kaya't sa mga araw na ito ay
isipin natin, bagkos ako'y may takot, pero may mga palatandaan na ng pag-asa. Ang Adbyento ay isang katangian at pangako na merong Pasko. Marami ang nagsasabing walang Pasko. Meron. Kung hindi ka na naniwala sa Adbyento, para sa'yo, walang Pasko. Pero sa aming mga Kristiyano Katoliko na naniniwala at pinagdiriwang ang Adbyento, alam namin na may Pasko. At sa ating paglalakbay ngayon, kapiling natin at nauna na sa atin ang propeta Isaías, ang apostol Pedro, at ang binasa nating ebanghelyo mula kay San Marcos. Sila ay nagbibigay sa atin ng pangdagdag sa ating pananampalataya upang sa ating paglalakbay tayo ay maging mas malakas, mas matibay, at may buhay. Sa unang pagbasa, isang mabuting balita ang ipinahayag ng propeta Isaías sa kanyang mga kababayan na sa mga pagkakataong yun, 5,000 at 6,000 taon bago dumating ang Panginoon Hesus, dahil sa kahirapan ng Jerusalem, dahil na rin sa kanilang mga kasalanang inamin nila na nagdulot sa kanila ng kahirapan, ang sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propeta, aliwin mo ang aking bayan. Bigyan mo sila ng kaginhawahan. Ito ang dapat nating isipin sa pagdiriwang ng Adbyento. Bagkus sa ating kahirapan, sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin ngayon, aliwin mo ang aking bayan. Sa pangalawang pagbasa, tinugunan ni San Pedro ang mga naririnig natin ngayon. At ano ang naririnig natin ngayon? Ay, yan naman ang simbahan, yan na naman ang mga pare, darating daw ang Panginoon, 2,000 nang nakaraan. Nasaan siya? Nasaan siya? Marahil tayo ay bahagi ng mga sinasabing nananampalataya sa Panginoong Hesus. Marahil katulad nila, sinasabi na din natin sa ating mga sarili o sa mga nakaririnig sa atin, ayan na naman, sasabihin na naman, na darating ang Panginoon, hindi naman dumarating. Anong tugon ni San Pedro sa mga nanampalatayang katulad natin noong kapanahunan tungkol dito? Ang sabi ng San Pedro, ang Panginoon ay tutupad ng kanyang pangako. Hindi siya dumarating kaagad ngayon dahil sa pagmamahal niya sa inyo. Kung dumating siya ngayon, handa na ba kayo? Handa ka na ba kayo? Hindi pa. Kaya ang sabi ni San Pedro, sa mga unang Kristiyano noon na nagrereklamo din, ay nako, sinasabi na naman na darating ang Panginoon. Ito ang tugon niya, ay kung dumating ang Panginoon ngayon, handa ka na bang tanggapin siya? O baka magulat ka dahil hindi ka handa? Kaya isipin mo, alang-alang sa iyo, alang-alang sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi pa siya dumarating, pero tutok din niya ang kanyang pangako. Darating siya. Sa Ebanghelyo, pinahayag ni San Marcos ang isang dapat nating isipin na bagkus sa ating paglalakbay na may kahirapan, may isang mabuting balita. Ang sabi na San Marcos, sa unang linya pa lang, ang mabuting balita tungkol kay Jesus, ang anak ng Diyos. Ito ay mabuting balita. Bakit? Kung meron man tayong dahilan upang matakot sa ating paglalakbay, binibigyan tayo ni San Marcos ng dahilan upang magalak sa ating paglalakbay. Bagkus ang kahirapan, ang sabi niya, ito ang mabuting balita. Para sa mga nagtitiwala sa Panginoong Hesus,
ito nga ay mabuting balita. Si Jesus na anak ng Diyos. At bigla niyang pinalitaw ang pagkatao ni San Juan Bautista. Bakit? Dahil sa ebanghelyo niya, ipiniyang ipahayag sa mga nakikinig, sa mga nagbabasa ng kanyang sinulat na ebanghelyo na si San Juan Bautista, ang kanyang kaisa-isang papel sa mundong ito, ang kaisa-isang niyang misyon ay ang ipahayag ang tagapagligtas. Ipahayag. At sa pagpapahayag, tulungan niyang ihanda ang mga tao sa pagtanggap ng tagapagligtas. At ang sinasabi niya ay, pagsisihan ninyo ang iyong mga kasalanan. At ipahayag ninyo itong pagsisisi sa pamagitan ng pagtanggap ng binyag. Ano itong pagsisisi? Agad-agad iniisip natin ang aking kasalanan. Oo, bahagi yon. Pero hindi ito ang pinakauna. Ang pinakaunang pagsisisi ng mga kasalanan ay ang talikdan natin ang ating pag-iisip tungkol sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Sa ibang salita, kumusta ang inyong pakipag-ugnayan sa Diyos sa mga sandaling ito? Kung bibigyan nyo ng nota o grado ang inyong pakipag-ugnayan sa Diyos, 100 is the perfect and 1 or 0 is the lowest. Anong ibibigay mong nota? Anong grado? 75? Pasang-awa? 85? Or 95? Bakit hindi 100%? Bakit hindi 100%? Anong kulang na dapat nating gawin upang lubusan nating masabi ng aking pag-ugnayan sa Diyos ay 100%? Siguro, at makakatiyak tayo, ng panahon ng Adbyento ay isang paanyaya sa ating lahat. Isipin ninyo ang inyong pakipag-ugnayan sa Diyos at bumalik kayo sa Panginoon at talikdan ninyo ang mga dahilan kung bakit kayo ay malayo sa Diyos. Kaya ang Adbyento ay isang paghahanda upang ang darating ay salubungin natin ng isang panibagong pananaw tungkol sa Kanya, isang panibagong pananaw tungkol sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Ang sakramento ng banal na Eucharistia ay nagpapahayag sa atin na ang darating sa Kapaskuhan at ang darating sa balang araw ay nandito. At siya ay kapiling natin. Siya ay kasama natin sa ating paglalakbay upang bigyan tayo ng panibagong lakas ng loob upang huwag tayong mawalan ng pag-asa. Upang huwag tayong mawalan ng pag-asa. Upang huwag nating isipin na sa aking paglalakbay o sa ating paglalakbay, ako o tayo ay nag-iisa. Hindi. Sa pamagitan ng palatandaan ng banal na Eucharistia, pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos Jesus, ako ay kapiling ninyo. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos dahil mula sa narinig natin mga salita niya, binibigyan tayo ng panibagong pag-asa. At huwag nating isipin na tayo ay mga taong nanghihina dahil sa mga nangyayari sa ating paglalakbay. Isipin natin, ikaw, tayo, kayo ay liwanag at ligaya.